Kuya Mikmik, bakit puro mga naka-ipas na yung mga brand new cars? Wala nang gumagamit ng hydraulic power steering. So guys, doon po sa mga hindi nakakaalam kung ano itong ipas, ang ibig sabihin po niyan ay electric power assisted steering. Ito po ang dahilan kung bakit yung mga modern cars ay napakadaling imanibela na kahit isang kamay lang ay makakapag-maniobra ka. Basically, yan po ay power steering na ang nagpapagana ay kuryente at saka electric motor. Yan na po kasi ang mga inilalagay sa modern cars. Unti-unti na pong nawala yung hydraulic power steering. Alam nyo guys, ako kasi natutong mag-drive at saka nagkalisensya noong 1990s. Ang unang kotse ko po ay Mazda 323. Pero dahil yung pinili namin ay yung base variant lang, hindi po ito naka-power steering. Medyo madali namang imanibela, pero pag magmamaniobra ka sa mga masisikip na lugar ay medyo challenging. After naman po ng isang taon, 1994, ay nakabili kami ulit ng kotse. Pero this time, yung top of the line naman, yung Lancer na GLXi. Kaya naka-power steering po ito. Yun po ang first time na makatikim ako ng power steering. Gaganahan ka talaga mag-drive kasi effortless na nung pagtihit ng manibela. Ang power steering system na nakalagay dyan ay yung tinatawag na hydraulic type. Ang ganitong type po ng power steering ay gumagamit ng hydraulic pump na nilalagyan ng power steering fluid. Tapos may nakakabit po dyan na belt para maikonekta doon sa pag-andar ng makina. So once na i-start nyo po yung makina ay gagana na po yung pump niyan na magtutulak doon sa power steering fluid papunta doon sa steering rack. At yun po ang mag-a-assist doon sa pagpihit nyo ng manibela. Walang iniwan po yan sa mga preno natin na nilalagyan naman natin ng brake fluid. Tapos ipapump ng paa natin yung brake pedal. Yung pressure na ma-generate ng pag-pump ng paa natin doon sa brake pedal ang nagtutulak doon sa brake fluid para itulak naman yung mga piston ng preno para kumiskis yung brake pads doon sa disc o kaya naman sa brake drum. Kaya nagiging mas magaan yung pagtapak natin ng preno dahil dyan sa ganyang hydraulic system. So ganun din po sa hydraulic na power steering. Mas nagiging magaan yung pagmanibela dahil dun sa pressure na nagagawa ng power steering pump. 1920s po nung una yung maimbento. At for so long ay yan ang setup na ginagamit sa mga kotse. Kasi very effective naman siya. Kaya may nagtatanong na effective naman yung hydraulic power steering. Pero bakit parang na-phase out na at napalitan ng ipas? Ang number one reason po kasi dyan ay mas murang i-set up ang ipas kaysa sa hydraulic power steering. Kasi guys, mas simple lang ang setup ng ipas. Hindi ka nagagamit ng pump, ng mga hose, ng belt at saka pulley. Sa ipas ay mayroon lang pong electric motor at saka gearbox na pinapagana ng kuryente mula sa alternator. At yan na po yung mag-a-assist doon sa pagpihit natin sa manibela. Ngayon nagiging possible po yan kasi equipped po ito ng mga sensors katulad ng torque sensor para masukat yung force na ginagamit ng driver kapag pumipihit ng manibela. Tapos meron din po yung position at saka speed sensor para mag-provide ng feedback doon sa control module about doon sa posisyon ng steering wheel. Pati na rin po sa speed ng sasakyan kasi mahalaga po yun. Ang ginagawa po kasi ng ipas kapag halimbawa nagmamaniobra ka lang at mabagal yung andar mo, ay mas niluluwagan niya yung pagpihit ng manibela. Pero kapag umaandar ka naman ng mabilis, ay medyo mas mahigpit ng konti. Kasi guys, pag matulin yung andar natin, hindi pwede yung sobrang lambot ng manibela. Pag bigla nyo pong napihit yan, ay pwedeng ikadisgrasya. Kaya mas hinihigpitan po yan ng ipas pag matulin ang andar natin para mas stable ang pagdadrive. Ang number 2 reason kung bakit mas popular na ngayon yung ipas ay dahil sa mas fuel efficient po kasi ito. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, yung hydraulic power steering ay gumagamit ng pump na nakakonekta doon sa makina. So nadadagdag po sa tinatrabaho yan ng makina. At kahit po naka-idle lang yung sasakyan or kahit nasa traffic ka lang, ay dire-diretso po ang pag-pump niyan. So dire-diretso rin po yan sa pagdagdag sa konsumo ng fuel. Bukod pa po dyan, ang setup po kasi ng ipas ay mas magaan compared dun sa hydraulic power steering. Maliit lang po kasi yung motor at gearbox ng ipas na kadalasan nakaposisyon sa mga lugar na hindi ito nakakaistorbo.
May mga sasakyan nasa steering rack po yan nakaposisyon, meron naman sa steering column. Hindi katulad ng hydraulic power steering na maraming pyesa at may kabigatan pa. Meron niyang hydraulic pump, mayroon niyang pulley, may kahabaan din po yung mga hose na ginagamit dyan. Siyempre, meron din po yung mga fittings. Tapos lalagyan mo pa yan ng fluid na kapag tinimbang mo po yan ay higit na mas mabigat doon sa setup ng IPAS. At syempre po, sa isang sasakyan, kapag yan ay mas mabigat, mas tumataas din po ang fuel consumption yan. Tapos isa pa guys, yung mga pyesa po na yan ay nag-o-occupy ng space doon sa engine bay. Na kuminsan nga ay nakaka-istorbo pa kapag magkakalikot ka ng makina. Unlike sa setup ng IPAS ay mas malinis tingnan yung engine bay. Kaya mas madali kang makakapagtalikot or makakapag-repair ng makina. Tapos ang isa pa pong rason kung bakit mas nauuso na yung IPAS ay dahil sa pa-high-tech na ng pa-high-tech ang mga sasakyan ngayon. Kapag ang nabili nyo sasakyan ay yung medyo high-end, yung IPAS po niyan ay naka-integrate dun sa mga special features ng sasakyan. Katulad ng lane keeping assist, blind spot monitoring, electronic stability control na nakakapag-improve ng overall driving safety. Tapos na-integrate din po yung IPAS doon sa mga sasakyan na may automatic parking system. Yung mga features po na yan ay hindi magagawa sa isang sasakyan kung ang power steering nito ay hydraulic type. Pero guys, marami man pong advantages. Itong IPAS ay syempre hindi po yan perfect. Meron din po yan disadvantages. At isa na po dito ay yung sobrang dali po daw niyang gamitin at naipapartner pa sa mga safety features. Kaya may mga old school drivers ang nagsasabi na less enjoyable at saka less engaging ang driving experience kapag ang sasakyan ay naka-IPAS. Hindi daw tulad sa hydraulic power steering na mas feel yung pagmamanibela ng sasakyan. Tapos ang IPAS po ay kumisa nagkakaroon din ng inconsistency sa calibration na nagre-result sa poor quality of steering. Nagiging mahigpit po ito at mahirap iliko at kumisan pasumpong-sumpong or walang consistency yung pag-assist ng electric motor. And lastly, dahil yan nga po ay mas high-tech ang system na gumagamit pa ng electronics, ay medyo mas mahal ang pagpaparepair nito kapag nasira. At hindi nyo po ito basta-basta pwedeng iparepair sa mga talyer sa tabi-tabi. Dahil nangangailangan po ito ng special tools at saka ng computer para ma-repair. So, yun lang guys. I hope na na-enjoy nyo or meron kayong natutunan dito sa konting kwentuhan natin tungkol dyan sa IPAS. At kung bakit mas ginagamit na yan sa mga modern cars. Kung meron pa po ako mga hindi nasabi at meron kayong gustong idagdag or meron kayong gustong i-correct, ay pwede nyo po yung i-comment sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan mag-like at saka mag-share para patuloy na lumago itong channel natin. Muli, ito po si Kuya Nick na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!